Ano ba ang Operation Golden Lily? O tinatawag sa Hapon na Kinnoyuri, 1937 to 1945, isang maikling kasaysayan. Pagkatapos ng malawakang pagsalakay ng Japan sa China noong ika-7 ng Hulyo 1937, hinirang ni Emperor Hirohito ang isa sa kanyang mga kapatid, si Prince Chichibu, upang pamunuan ang isang lihim na organisasyon na tinatawag na Kinnoyuri Golden Lily, kinuha mula sa isa sa mga tula ng emperador, na ang tungkulin ay upang tiyakin na ang lahat ng ninakaw na dambong sa digmaan, na kayamanan, ay maayos na isasaalang-alang. Ang paglalagay ng isang imperial na prinsipe ay ginagarantiyahan na ang lahat, kahit na ang pinakamataas na mga commander, ay susunod sa mahigpit na utos sa pagkolekta at pagdadala ng gintong bulyon, alahas, gintong Buddha, sinaunang relihiyosong artifact, dayuhang pera, mahalagang mga metal, at iba pang mahahalagang bagay, upang magtalaga ng mga daungan, at pasulong patungo sa Japan. Ipinaskil din ng emperor ang kanyang pinsan, si Prinsipe Tsuneyoshi Takeda, sa mga tauhan ng Kwantong Army sa Manchuria, at kalaunan bilang kanyang personal na liaison officer, sa punong tanggapan ng saigon ng Field Marshal Count Hisaichi Terauchi, upang pangasiwaan ang pagnanakaw at tiyakin na ang mga nalikom ay naipadala sa Japanese mainland sa mga lugar na nasa ilalim ng kabuuang kontrol ni Terauchi. Ipinag-utos niya kay Admiral Masahura, na nooy pangkalahatang commander ng militar ng Pilipinas, sa harap ni General Yamashita, iba pang admirals at general, na ang lahat ng nasamsam na kayamanan ng digmaan ay kinuha mula sa sinakop na mga teritoryo ng Java, Sumatra, Singapore, Malaysia, Thailand, Burma, Northern India, at ang Dutch East Indies ay kinokolekta at direktang ipapadala sa Philippine Islands, nang harangin ng mga Amerikano ang mga ruta ng pagpapadala sa mainland Japan noong huli. Bagamat nakatalaga sa saigon, halos eksklusibong nagtrabaho si Takeda sa Pilipinas bilang pangalawa sa utos ni Prinsipe Chichibu, kapatid ni Hirohito. Pinangalanan ni Emperor Hirohito ang kanyang tiyuhin, si Prince Yasuhiko Asaka, Deputy Commander ng Central China Area Army, kung saan pinamunuan niya ang huling pag-atake sa Nanking, ang kabisera ng China, sa pagitan ng ika-2 ng Disyembre at ika-6 ng Disyembre 1937, at di umano'y nagbigay ng utos na patayin ang lahat ng bihag. Inalis ng mga Hapones ang 6,000 toneladang ginto mula sa kaban ng Chiang Kai-shek, at maraming kayamanan mula sa mga tahanan at opisina ng mga pinuno ng nasyonalistang China, pagsapit ng tagsibol ng 1,942 na bihag ng mga puwersang imperial ng Hapon ang buong Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas at Indonesia. At ang gawain ng Golden Lily ay dumami ng maraming beses. Bilang karagdagan sa mga pag-aari ng pananalapi ng Dutch, British, French, at Americans sa kani-kanilang mga kolonya, ang mga operatiba ng Golden Lily ay tumakas na may pinakamaraming kayamanan ng mga populasyon sa ibang bansa na Tsino na maaari nilang makita. Niransak ng mga sundalong Hapones ang mga ginto mula sa mga templong Buddhist. Ninakaw ang mga solidong gintong Buddha mula sa Burma, nagbenta ng opium sa mga lokal na populasyon, at nangolekta ng mga gemstones mula sa sinumang mayroon nito. Ang ginto ay tinunaw sa 75 kilo na ingot sa isang malaking Japanese Ron smelter sa Ipoh, Malaya at minarkahan ng antas ng kadalisayan or purity, 999.9, at timbang nito. Inimbentaryo ni Prinsipe Chichibu at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng pandarambong na ito at inilagay ito sa mga malalaking barkong pangkalakal, na kadalasang nagkukunwaring mga barko ng ospital na may malalaking berdeng krus na pininturahan sa gilid, patungo sa mainland Japan. Maraming ginto at hiyas ang nawala sa pamamagitan ng pakikidigmang submarino ng American Naval, paglubog ng mga barkong pangkalakal ng Hapon, na nagdadala ng pandarambong pabalik sa Japan. Sa unang bahagi ng 1943, posible lamang para sa mga Hapon na makalusot sa blokade ng Allied sa paligid ng mga pangunahing isla ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng mga submarino. Inilipat ni Prinsipe Chichibu ang kanyang punong tanggapan mula Singapore patungo sa Maynila, at inutusan ang lahat ng mga kargamento ng kayamanan mula sa Singapore at Malaya na pumunta sa Maynila, General Santos, Subic Bay, Davao, Palawan at iba pang ligtas na mga daungan ng Pilipinas para sa kasunod na muling paglibing. Sa pagtatapos ng digmaan, ang plano ng Imperial Family ay bawiin ang lahat ng kanilang puwersa mula sa sinasakop na Asya,
maliban sa Pilipinas na mananatili sa ilalim ng kolonyal na paghahari ng Hapon sa ilalim ng bandilang Asya para sa mga Asyano, na pinamumunuan ni Judge Jose Laurel bilang Pangulo ng isang Pilipinas. Pamahalaang uri ng puppet. Ito ay magbibigay daan sa Japan na magkaroon ng presensyang militar sa bansa, upang mahukay ang mga ninakaw na kayamanan sa paglilibang na may kaunting panghihimasok mula sa ibang mga dayuhang pamahalaan, kapwa malapit at malayo. Palaging intensyon ni Emperor Hirohito na ang lahat ng yaman na nakaimbak sa ilalim ng lupa sa Pilipinas ay mabawi upang makinabang lamang ang Imperial Japanese family na magiging lubhang mayaman bilang resulta kapag natapos na ang labanan. Walang planong ibahagi ang napakalaking ninakaw na yaman na ito sa mga Hapones, sa katunayan ito ay isang planong naisip ng kasakiman at ng mga masasamang tao na hindi kailanman makikitang ganap na mabawi ang kayamanang ito sa kanilang mga buhay. Mula 1942 hanggang 1945, pinangasiwaan ni Takeda at Chichibu ang pagtatayo ng 175 imperial na mga imbakan na lugar upang itago ang kayamanan hanggang sa matapos ang digmaan. Libu-libong manggagawang alipin at mga bilanggo ng digmaan ang naghukay ng mga lagusan, at pinatibay na mga sistema ng kuweba na may reinforced concrete na daan-daang talampakan sa ilalim ng lupa. Nang matagumpay na nailipat ang ginto sa mga bagong vault, ang lahat ng mga manggagawa, kabilang ang mga Japanese officers, tunnel engineer, at mga bilanggo, ay palaging ibinaon ng buhay kapag ang mga pasukan at mga butas ng bentilasyon ay tinatakan sa utos ni Prince Chichibu o Prince Takeda kapag sila ay nasiyahan. Tama at tumpak ang trabaho at ang mga mapa ng tunnel engineer. Ang mga lokasyong ito ay lihim at alam lamang ng mga miyembro ng Japanese Imperial Family. Bawat Imperial Treasure Site sa lupa ay may booby trap sa ilang antas. Lahat ng mapa ng site ng Golden Lily ay detalyadong naka-encode upang itago ang eksaktong lokasyon, lalim ng kayamanan, mga air vent, mga lihim na pasukan na gagamitin sa ibang pagkakataon para sa ligtas na pagbawi at lokasyon ng mga booby traps, halimbawa, malalaking aerial bomb, sand traps, poison gas, tripwire, at iba pa. Itinala at naitala. Sa Maynila mismo, ang mga koponan sa paghukay ng Golden Lily ay nagtayo ng mga kuweba ng kayamanan sa piitan ng lumang Spanish Fort Santiago, sa loob ng Fort McKinley, ngayon ay Fort Bonifacio, ang dating punong himpilan ng militar ng Amerika, at sa ilalim ng pundasyon ng Manila Cathedral. Isang mataas na ranggo na Japanese intelligence officer, na nagtrabaho kasama si Prince Chichibu noong digmaan ay nagsabi noong 1968 na ang Japan ay nagtago ng $100 bilyong na halaga ng kayamanan sa Pilipinas lamang. Paki-like and share at itutuloy ko ang maikling kwento ng Golden Lily Part 2 sa mga susunod na araw. Inaantok at katulugin na ako. Good day mga ka-TH at bye-bye.